May kuryente na sa wakas sa farm. Officially, may kuryente na tayo dito sa farm. Nice, nice. Hindi na natin kailangan ng power station para magkaroon ng supply dito. At syempre, makakapag-shower na tayo at makakapagtanim na ng mga halaman sa mga susunod na projects. Happy ka? Kapag-shower na. Okay, so nandito tayo. Itutuloy natin yung project natin na wire. So yan, idudugso na natin, di ba? Andun na yung ating CR. Gusto natin, ililinya yan. At bumili ako ng wire na nagkakahalaga ng halos 3,000 na kagad ulit. Aray mo, yung pagbabatak ko pa lang ng kuryente ng wire mula dun papunta dito, 10,000. Aray mo. Mula sa kapos na wire natin nung nakaraan, dugtungan natin. Konti na lang naman ito. Copper wire ang idudugtong ko kasi nabili natin ito ng per meter. Walang per meter ng aluminum wire Based sa research ko, hindi mo pwedeng pagdugtungan ng copper wire at aluminum wire, kaya ginagamitan ito ng specific connector para hindi magkaroon ng too much resistance at voltage drop. May mga nag-comment na nakaraan na hindi daw ako electrician, paano ko daw mapapakabitan ito ng kuryente mula sa Meralco. Hindi po ba obvious na ang ikinabit ko lang ay wires mula sa poste papunta sa farm? Ang mag-i-install ng kontador ay electrician at magkakabit ng power ay Meralco mismo. Ang paghihila ng wire na ginagawa namin ay basic, konti lang naman ito. Kaya kayang-kaya na namin ito. Marami rin nag-comment ng voltage drop is waving. Alam ko naman na meron, kaya nga malaking wire ang gamit ko. Number 6 na aluminum wire ang nauna, then itong dinugtong natin ay number 8. Yun lang naman ang solusyon dun eh. Hindi ko naman pwedeng ilipat ang farm sa kalsada, at lalong hindi ko rin pwedeng ilipat sa farm ang poste ng Meralco. Ewan. Anyway, nag-connect na ako sa main breaker. Tama-tama na maglilinya na rin ang Meralco ngayon, kaya diretso testing na tayo din ngayon at power on. Excited na ako, and try! Ito ba? Yan! Officially, may kuryente na tayo dito sa farm. Nice, nice! Nang ma-confirm natin na working lahat at okay ang linya, pwede na natin i-connect din itong motor ng tubig. Ito ay may dedicated na 20 amperes na circuit breaker at nakaprepare naman na itong linya nito. Bali, papresto lang talaga natin itong motor. May union patente naman yan kaya madaling ibalik. Sinunod ko lang ang instruction sa akin ng tubero at okay na. Naibalik ko naman ang motor ng tubig na walang problema. In-ensure ko lang na pumapasok na maayos ang tubig sa loob. At sinalyo ko na ang panel board and we officially have power dito sa farm at flowing water. Tinest ko lang ang mga gripo. Nakaka-excite at nakakatuwa na nagbubunga lahat ng aming pinaghihirapan. At kahit mabagal, umuusad din. And inayos ko lang ng kauntian itong aming konting landscape. Inalis ko na rin kahoy na nakaharang dito. Ito yan! Okay na! Happy ka? Kapag-shower na! Sa wakas ng panahon! Okay na! Yan o, maganda na rin sa harapan. May kurente na, may ganda na sa harapan. Goods na, hindi na natin kailangan i-flow para magkakuryente! Dahil may kuryente na tayo, di ba?